Welcome back everyone dito sa latest episode ng Deep Dive. Kasama po natin, ito, very special. Been a while, ang dami nangyari since last time we had a conversation. I would say a lot of great and good things we're gonna discuss. But also, ang dami mga recent developments. Of course, everyone's asking now what happened to General Torre. And we know, it's really hard to be a good man in a problematic or let's just say machine, which is the Philippine state and government institution. Kaya to discuss that and of course the flood control issue, anong dapat na gawin natin sa flood control. By the way, medyo related kay General Torre yan. I'll explain why later on. We have someone very special. Thank you so much, Commissioner Heidi Mendoza, again for joining us. It's lovely to catch up with you po. Hi, Richard, and thank you very much. And of course, good evening sa iyo at good evening sa mga sumusunod sa iyong channel. Of course. There's a lot to Magandang discuss. gabi rin sa ating Well, hopefully by uh, fresh pa naman, fresh pa naman. We have followers from all around the world. So yung iba at least more fresh than others. Um well, I know you don't want to talk about political ambition or anything like that. But in light of what's happening with General Torre, I mean, there are lots of theories about what happened. May nabanggaan ba siya? Marami bang inggit sa kanya? Did he do the wrong thing by doing the right thing? Kumbaga, diba? There are lots of different theories. I've been talking to a lot of people, very well informed people throughout the day. I message also General Torre, sabi ko, don't give up, tuloy-tuloy lang yan. Mahaba pang usapan. There are discussions that he could be even considered as potentially a czar, maybe secretary level. Let's see the mandate to oversee the flood control issue, which is something we want to discuss. But Ma'am Heidi Mendoza, obviously, whenever we were together, people are going to be curious. What are the lessons you learned from the latest elections and what are the advice you have for people na gustong sumabak sa they want to enter the ring, kumbaga, to push for good governance? Again, we are going to be constructive about this as much as possible. To the degree that you're comfortable well, ano yung, your views about. ano yung lessons learned? Kung masyadong personal din ang lahat ng bagay-bagay. Isa yon, ano? Kasi pag tumakbo ka, dapat na gagawa mong i-detach yung mga issues na public from your personal isa yon, wag maging personal sa mga bagay-bagay. Pangalawa yung pagiging totoo. And I think that's the reason why I have so much vote. Wala akong binago sa sarili ko except siguro yung kulay ng buhok. I think you can highly relate with anyone. And then dito natin nakita yung changing perception ng mga voters, 'di ba? Na yung voters, lalo na yung mga kabataan, mukhang ayaw na nila talaga yung traditional image ng politician, ano? So I think yun yung siguro pwedeng sundan, ano? Na pwede pa lang magpakatotoo, mamaya you try to fit in, di ba? Kasi nakikita yan nakikita, no? Third ay yung tinatawag natin na kapag tumatakbo ka, kailangan malinaw na hindi ka takot matalo. Hindi ka rin matakot kumuha ng mga sensitive na position kasi dapat dyan na may measure yung commitment mo at tapang mo dun sa tinatakbuhan mo, no? And pero ito siguro yung hindi ko nagagawin in case ako'y tatakbo ulit. Hindi na ako tatakbo ng walang pera. So sisiguraduhin ko na may pera ako. I mean on my own, hindi ko sinasabi yung pera na manggagaling sa iba. And related dito, yung nakikita ko na may nagsuggest kasi noon yung One TARP Philippines. Yung halimbawa, may gusto tayong slate na patakbuhin. Huwag nating iasa sa mga kung sino-sino magdo-donate kasi katulad niyan, ang nagdo-donate contractors. And there's the saying that there's no really such thing as a free lunch, di ba? What if kung bawat isa sa atin magpagawa ng TARP and then we ask our family members to do the same, we ask our friends to do the same, di ba? Para masiguro natin na yung pinapatakbo natin walang utang sa kanino man. So yun ang ibig ko sabihin when I say, kung tatakbo man ako sa 2028, I'll make sure na meron akong pera na hindi galing sa alam kong sisingilin ako. So sana maitakbo natin yung sinimulan natin nitong nakaraang eleksyon. Tumakbo tayo at ang maraming mamamayan nakisabay, nagpagawa ng tarpaulin. Richard, you may have heard that story na tricycle driver nag-ambag ng 40 pesos. Yung mga magkakapit-bahay sa isang baryo, iniikot nila yung tarpaulin kasi daw iisa lang yung naiwan ko. At kung sino daw may motor, siya yung masipag na mag-ikot. Sa kanya mas matagal ang stay ng ano. I think we should not forget these lessons. At lagi tayo sanang gabayan ng ganitong inspirasyon. Baguhin natin ang naratibo ng eleksyon. Kasi usually yung kinikwento natin,
Ay, magkano bayaran doon? Magkano nabigay sa'yo? Et cetera. Anong programa ipapangako, no? Pagtapos wala. Baguhin natin ang naratibo. Yung naratibo na bilang tatakbo, hindi ka aasa sa sino mang alam mong may hihinging kapalit. At mangyayari lang yan. Kumulat ang bawat mamamayan na magtutulak ng kampanya mo. And siguro ito yung sikreto. You can ask them to join whatever you're fighting for kung malinaw na tapat ka dun sa ipinaglalaban. So, yun pa rin yung nasa isip ko at yun ang magdidesisyon siguro kung tatakbo ako sa 2028. If I feel na malinaw na kasama mo yung mga tao, mas marami sa kanila, at hindi ko paghihirapang mag-raise ng pera dahil everyone is willing to contribute his or her own little share, then perhaps it is easier to decide. Kasi tanggapin natin, ang hirap manalo ng walang pera. Recently, may mga interview, di ba? Hindi ko na nga lang masabi. Nung tumakbo ko, hirap na hirap ako makakuha na You want to mag-interview. discuss? No, no, let's discuss it, Ma'am Heidi Mendoza, because I want to go back also dun sa good stuff kasi you did better than a lot of big superstars, Sure. actors, etc. Before pag-usapan natin si Wawawi or even Manny Pacquiao and the rest. Although I put Manny Pacquiao in a different category in a more sympathetic way. Okay. Let's talk about this. Yung sinasabi ni Mayor Vico Soto, because I know Vico. I've listened to him very carefully. I attended one of his campaign trails. Meron siyang galit. You could see na may hugot siya kasi he has been target of mga hakot na rallies, disinformation, lalo nung nag-start siya doon sa yung infrastructure projects diyan sa Pasig, including yung City Hall projects. So he has been really at the receiving end of this. So feeling ko talagang frustrated siya when nalaman niya, okay, hindi ko kontrolado yung mga troll farms, hindi ko kontrolado yung hakot. Pero sana naman yung iba na medyo journalist ang tingin sa kanila, wag naman kayo mag-contribute dito sa enabling culture na yan. So again, we're not Oo. here to name names. Some of the people involved, even my colleagues, I don't want to talk about this. Some people accused rather. But in general, totoo ba yung sinasabi ni Vico na kailangan kasi tayo walang bayad. Like, I host people, no. I do. I In know. fact, sa I party posted list, naman. I refuse to interview any party list because I only had one party list in mind, right? People know naman anong party list yan. So, as a matter of Mm. principle, I go, no. If I interview any party list, bayad or no bayad, it goes Okay. against my principle. So, can we talk about it, Ma'am Heidi? Again, without naming names. Gaano ka Okay. malala itong problema ng mga, let's just say, PR placement interviews pretending to be lifestyle, inspirational, charot? Richard, excuse mo ako ha. I'll keep on talking in Tagalog kasi that's how I connect with the Oh, Filipino. sige po, no problem. Unang-una, ang pinakamahirap dyan, alam mo yung halos ano ka, yung naghahanap ka talaga na mag-i-interview sa'yo. Alam mo Richard, kahit mga radio station, na pumunta kunyari ako sa isang bayan and then makikipag-connect kami doon sa radio station, sasabihin nila, sorry ko, kailangan may bayad at least 10,000. Totoo yun, 10,000, di ba? Well, ako parang, grabe naman. Pero pag may kailangan kayo sa mga issue, kapag may kailangan kayong interviewin, di ba? Kung kulitin niyo ako para akong public official, di ba? Gigisingin ako ng alas 6, gigisingin ako ng oras. Pero pag ako'y nangangailangan ng interview, kailangan ko magbayad. I'm not saying na lahat sila. Marami talaga na nag interview pa rin sa akin kahit wala akong pambayad. Second, nangarap din ako ma-interview ng mga tinatawag nating the likes of Jessica Soho, Karen Davila, yan, mga ganyan, ano, tsaka sina Corina Sanchez. Pero hindi ako na-interview, not even once, di ba? Nitong kumampanya ako. Pero in fairness to them, na-interview naman nila ako on my previous, while I was the commissioner, ano? At ang pinakamasakit nito, Christian, ganito, di kinakarin mo na Richard magsalita, po. Like, hindi naman kami kamukha ni Christian. I'm just kidding. Go ahead, go ahead, go ahead. sorry, kasi ako, senior moment, No, no, no. Richard, Please go ahead, alam mo, yeah. sorry, kinakarir mo na nagsasalita ka, nagpapaliwanag ka sa mga bagay-bagay, pumupunta ka sa maraming station, minsan 10:30 ng gabi, pinapatulan mo, di ba, kahit gabi na. Pagkatapos, habang nakikinig ka ng commercial break, ang ipapatugtog yung commercial ng mga paid advertisement ng mga senator. Ang sakit-sakit sa bangs, di ba? Parang ang sakit sa loob mo na here you are talking about the issues of the day at talagang naghihirap ka na pumunta sa mga station kahit gabi na. And all of a sudden, ang commercial is the paid advertisement of those senators na wala lang, tahimik lang sila. Feeling ko lang talaga, I am not accusing anyone. Pero nung sinabi talaga ni Vico yon, talagang sinabi ko, kahit napasabihin natin hindi binabayaran, napakalaking tulong kasi
kung mas mabibigyan mo ng boses yung mga ganitong mga sabihin na natin kandidato na walang masyadong pera pero malinaw ang paninindigan ano. Lalong-lalo na dun sa mga printed wala talaga akong kalaban-laban dahil magkano yung pa-print, di ba? O yung Pero placement. natutuwa naman ako, Richard, dahil merong mga private citizen na tumutulong. Like halimbawa, there's a group of retired COA employees na sinabing, ma'am, kami na ho ang bahalang magbayad dito. So what I'm saying is, mahirap tumakbo ng walang pera, mahirap din tumakbo ng walang kaibigan sa media. Yun din yung aking na. And yet, no, by the way, obviously, wala akong disagreement whatsoever. Tama yan. Kaya ang makinarya ang pinag-usapan natin. You need mobilization, makinarya. There are other things I want to say, but it might be misinterpreted as Wala ako hindi noon, na naman. wala akong Oh, makinaya. wala. That's sabi niya, divisive na naman tayo. I defended you on Uh, that, di ba? Sabi ko, you never implied anything. So I think people know what we're talking about without talking about it. mm, Ganito, nevertheless, you got more votes than Wawawi. You got more votes than yung ibang artista, mga kabuduts natin, mga ganon. Um, so, how do you think you managed to do so well? I know you clearly you could have done way better. Kaya nga nung lumabas yung results, sabi ko, kaya nga sabi ko, mag-invest sana, nag-mobilize. Kaya-kaya ni Heidi to make it to Magic 12, di ba? So, let's talk about the glass half full part. The Gen Z vote. How decisive that was? Bakit you think you were able to break through and reach them despite your extremely limited, almost non-existent resources, machinery? because I was very active in social media. And everybody knows that I'm handling my own account sa Facebook, di ba? So authentic Aside ang sa, tingin sa inyo. oo, Oh. ginamit ko moniker, di ba? Dean na, natuto. So, lagi nila akong tinatawag na Dean. And also rin, nagsimula ako magturo sa mga public school, pati na sa private. I am teaching at the University of the Philippines and Ateneo de Manila. But before, nagtuturo ako sa PLMAR at saka sa FINMA, no? And I think, pag napansin mo yung mga post, tinatry nating maging Gen Z kahit papaano, di ba? Yung love nila na picture, yung mga gamit ng mga masakit sa banks, yung mga tipong nag-style ka rin na minsan na nakakatawang mga post. It's not always pa-intellectual. Yung kailangan din nilang makita na nakaka-relate ka. Intellectual. Intellectual. Totoo. So parang naisip mo na in order to be effective, kailangan pala hindi ka laging intellectual sounding. Kailangan nakikita ka nila bilang isang real na tao. Yun, Namatayan ako ng aso. Grabe, nag-million yung views nung namatayan Oh, yung by the aso way, ko. I wanted So, to say condolences. By the way, I just I forgot to say, pero our okay, deepest it's okay. condolences. Okay, Richard. I know how much it Samantalang meant to you. mag-explain ka on bagay-bagay, kalang konting-konti. And right now, parang napakalakas ng suporta ng mga mag-aaral. At ito yung nakakataka. In terms of Metro Manila, sa mga cities ng Metro Manila, ang napuntahan ko lang Marikina, Quezon City. Pasig, hindi pa nga masyado. Pero halos number 4 to number 8 to number 12 sa Metro Manila. Di ba? Parang sabi ko, napakalaki ng utang ko dito sa mga kababayan ko sa Metro Manila. Maraming salamat. And nagulat din ako sa mga liblib na po, kaya sa Samar, sa Allen, mataas din, Sa mga estudyante, napakataas. Kahit sa BARM, maayos yung numbers na nakuha. It is unexpected. Ang biro ko nga, nung nakita ko, nauna pa ako kay Tolentino, nauna pa kay kinabahan ako. Sabi ko, naku, baka mamaya pag nagpa-recount ito, sa akin pala niligay yung mga sinave na boto. Kaya so, kasi parang feeling ko, yun wala nga akong pera, wala akong makinarya. Parang ganun hindi yung ko na parang hindi ako until now, ang dami nagpapapicture, ang dami nagpapabate, which is the problem, Minsan pagod na pagod ka na, pwede ko ba magpabate? O yan, napakadami niyan. Pwede rin yung magpa-picture, pwede rin yung magpa-shoutout, at marami pang iba. But I enjoy it so far, Kaya lang, medyo mapagod. But sa tingin ko, nandito yung pag-asa natin. We need to organize. We need to reach out. Dahil, di ba Richard, ano naman ang iiwan natin sa susunod na henerasyon kung hahayaan natin silang matuto sa mga maling practices ng mga kinikilala nating kandidato, di ba? That's why we need to keep on talking. We need to keep on asking the hard questions, di ba? For the sake of the youth who are very active right now, Pag-usapan natin ito yung mga mahihirap na issue. Pero gusto kong balikan ulit. Ano sa tingin niyo yung nag-resonate the most dun sa mga kabataan in Gen Z? And also yung episode na kung saan nagkaroon kayo ng, I would say, principal disagreement
Pero marami tayong kaibigan from a certain community na defend kayo na even though hindi sila nag-agree dun sa principal position nyo, sabi nila at least totoo kayo at authentic kayo at nagpakatotoo kayo at hindi kayo nagpolitico style. So, kumbaga, you came out even stronger and more authentic in spite of the fact na medyo may mga na-ruffle na feathers. Understandably again. Pero it was a risk na tinake ko Kasi akala ko talaga It hindi was ako a big risk. tatanggapin. Oo. Absolutely. Ang laking risk. Pero tinignan ko yung numbers, you will be surprised. Mas dumami yung followers, right after that. Pero doon marami akong natutunan. Una, gusto kong balikan yung the way na tumatakbo yung politika natin. Naghahanap tayo ng tamang kandidato. Pero hindi tayo nakikipag-engage sa conversation, di ba? Like, halimbawa, sabihin natin, merong mga grupo na pro-environment, and they will ask you, Sen, baka hope pwedeng mag-support ka sa amin on the following provisions, ganyan-ganyan. So, yan, papakita sa'yo. Pero pag nag-iba ka ng position dun sa ibang provision, parang hindi naman sila ready makipag-engage sa'yo, di ba? Halimbawa sa LGBT Q plus community there are things I would like to engage with them pero there are things na parang yung iba sarado ang hirap nito ay tinatawag natin na parang hinahanap natin yung kandidatong swak sa lahat. 'Di ba? Parang minsan nga dumating din ako doon sa point na I'm sorry, I'm just being real parang dumating din ako sa point na nagtanong ako sa sarili ko, nung nilabanan ko ba yung corruption, nung nag-whistleblow ba ako, para lang ba yun sa mga nasa gobyerno? Hindi ba para sa lahat yan? Para sa lahat ng including the sectors na noong kasalukuyang yun ay hindi nagustuhan ng aking sinabi. And on that particular instance, parang napakadaling isa-isang tabi yung iyong ginawa. Sa akin, masakit ng konti yun. On the other hand, yun yun yung moment na ready na ako mag-quit. Totoo yun. Dapat mag-quit As in, na ako. Pero naisip dahil ko, na-bash kayo? I mean, dahil sa pressure, dahil oo, sa mga atake, sa tingin niyo sobrang unfair? dahil parang nasaktan ako din sa nasaktan ako din sa mga personal messages na pinapadala sa akin. Like parang, ang tagal-tagal mo na sa gobyerno, hindi mo pa alam yan, di ba? Anong ginagawa mo? So parang naisip ko, nga But on that instance, naalala ko, sabi ko, teka, Richard, kasi iba yung nasanay ka na ikaw ang nagtatawag na accountability. Di ba? Ikaw yung auditor, ikaw lagi yung mahanap ng audit findings. This time, parang nakita mo, oo, totoo, bakit hindi ko nakilala yung issue na itinatakbo nila. And then all along, nung nagtutulak ako ng anti-corruption, nung nagse-testify ako sa court, lagi ko sinasabi, why am I standing alone? Nasaan yung ibang grupo? Pero hindi ko nakita. Meron din palang isang sektor na matagal nang sumisigaw at hindi ko man sila nakilala. Hindi ko man kinilala ang kanilang mga issue at ang kanilang ipinaglalaban. Doon ako na-touch. So instead na naisip ko, teka, bakit ako susuko? I don't think, hindi naman nila ako kinakancel. I think they are giving me the chance to realize na meron kang posibleng allies dito. May posible kang kabalikat, may posible kang kasama kasi parehas na kayong matagal na nananawagan, subalit parang hirap na hirap makakuha ng mga tunay na kasangga. So on that hindi ako nag-back out. But I almost back out at that time. Muntik na talaga akong mag-withdraw. So, Salamat. salamat Salamat sa dun kanila. sa honesty niyo kasi medyo nag-iisip din ako, medyo mahirap yung position niyo po in a sense that kasi parang cancel culture ang nangyari kaagad eh. Ayoko lang yung Oo. I mean, naintindihan ko yung sa ibang grupo kasi Please stop. parang ito yung identity politics to eh, di ba? So parang existential issue sa kanila yung isang bagay. So kung hindi ka sang-ayon sa kanila or hindi ka medyo tumapat dun sa mga gusto nila, parang baliwala na lahat ng ginawa mo. At yun yung ganyang maximalist na pag-iisip. Naintindihan ko, pero hindi ako nag-agree. Kaya hindi tayo magkakaroon ng pagbabago kung 100% ng gusto mo sa bawat kandidato or kandidato na gusto mong suportahan. Having said that, Ma'am Mendoza, I mean, accountant po kayo. So, if we were to do accounting, ano po yung parang Goldilocks or median position na pwede nyo makuha as a progressive or a good governance candidate kung saan sana matuwa lahat even if lahat hindi nila makuha 100% yung gusto nila. Kasi kasama yan sa voter maturity eh. Hindi ka boboto sa isang kandidato dahil 100% okay siya sa lahat ng mga gusto mo eh. Para edi kaibigan mo na lang bobotohin mo or sarili mo, di ba? Ang idea dyan is bobotohin mo isang kandidato na kumbaga kung Venn diagram, cover niya more or less yung mga all the basic issue, even though may konting pagkakulang dito or dyan, go pa rin. So kumbaga parang accounting rin yan eh. Meron kang ledger at tinitignan mo, itong kandidato na to, 9 Hmm. out of 10,
or maybe 60% ng mga gusto ko nandyan. And ganun ka bumoto. Ang problema kasi Mm. marami kasi single issue voter sila eh. Uh, na, Talaga single issue voters. napansin ko panahon ni Digong and how dangerous itong single issue voter. Again, I'm saying in general, theory. Again, so for instance, marami akong kilalang tao na inis sila kay Digong dahil dun sa mga rape jokes niya, dun sa takot Mm-mm. nila sa EJK. Pero biglang nung sinabi ni Digong na pro-divorce siya or something like that, ay gusto ko yan dahil may nangyari. Alam mo yung ganon? Or sige, Oh. ayoko sa lahat pero gusto ko federalism kasi galit na galit ako dito sa Imperial Manila. Yung mga sabi ko dangerous yung single issue na yan dahil madaling mangyari diyan. Either cancel culture or kalimutan mo yung kabuuan ng adhikain ng isang kandidato when in fact you should vote for a candidate based on yung comprehensive assessment. Ledger dapat yan. So kaya kinakausap ko kayo kasi accountant din kayo, hindi lang kayo naging kandidato at the national level. Mhm. Well, bilang isang accountant, I like the way you phrased yan. Ano. Bilang isang accountant, patuloy ako nag-aaral, di ba? Yun din ang response ko noon sa kanila eh. And I'd like to look at the SOGI bill from the lens of human rights perspective, di ba? So nung nakita ko, oo nga, no? And I think nabigay ko na rin sa ibang interview na okay ako, if it is about human rights, di ba? Kasi napakahirap talaga nung because of your sexual preference, you are deprived of any opportunity for Nakikita ko yan sa trabaho, di ba? At nabanggit ko nga rin, alam mo, very comfortable ako sa office ko. Although marami akong kasama who belongs to that community. Pero dahil safe sila sa akin, kasi nga, nauunawaan ko yung sitwasyon nila, napopromote ko sila, nasusuportahan ko sila. What if wala na ako doon? So yun yung natanong ko. And therefore, habang lumalalim yung issue, sinabi ko, from the human rights lens, payag ako dyan kasi human rights yan di ba? Yung kalayaan, karapatan ng lahat ng tao, including them, no? And kung ito ay magiging sagabal pagdating sa promotion, halimbawa, kasi makikita yan huwag mong kunin yan kasi so and so yan, di ba? Dapat talagang magkaroon ng batas para hindi sila ma-discriminate, pangalawa, nakita ko rin yung halimbawa, yung Gender Development Fund, Yung Gender Development Fund natin, napaka-bias ng pag-i-implement, Sinasabi natin na champion tayo ng gender, pero at the same time, paano natin ginagamit yung pondo? Pipinturahan natin ng pink ang mga silya kasi yan ay in accordance with gender, di ba? Pero hindi natin tiningnan yung kaya kung palalimin natin ang konsultasyon tungkol dito sa SOGI bill? Kasi kung minsan, anak ko, aaminin ko yan, kaya dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon nung mga panahong nakalipas na nasa gobyerno ako, na malalim kong mapag-aralan ng issue na yan. So ang tingin ko, 5% of the government agency budget goes to Gender and Development Fund. Nakikita mo ba, Richard, kung gaano kalalim ang pwedeng magawa kung halimbawa part of that ay itututok mo doon sa empowerment ng kanilang community, di ba? Para hindi lang sila natatawag kung may program, hindi lang sila natatawag kung gustong maging masaya, natatawag sila dahil they are able part ng opisina na marami ring naiaambag pagdating sa pag-achieve ng mga objectives, no? So isa yan sa naisipan ko na parang sabi ko, tingnan ko nga itong Gender Development Fund, paano ginagamit, para masiguro na lahat ng pera para sa gender development ay napapakinabangan ng lahat ng sektor, di ba? Pangalawa, ito nga yung hinahabol natin, yung mga tinatawag nating unnecessary expenditure of government funds. How come na yung ibang ang taga-gobyerno, laking-laki pa. Ma'am, turuan nyo nga kami. Hirap na hirap kami mag-isip ko ano yung gender development fund namin kasi 5% na ng budget, di ba? And yet, napalaki-laki ng issue na dapat pag-usapan. At nakakalungkot, nung kinakausap ko yung member nitong sector na ito, sabi nila sa akin, ma'am, kami nga sariling hugot sa bulsa. Di ba? So parang, how come? So, now I have a different position, Sabi ko sa tingin ko, if I have to look at it again from the human rights and all, I may support it, di ba? Pero, syempre, sarado ako pagdating sa divorce. At yan, tiyak na bubugbugin na naman ako, no? But, eto naman yung promise ko. Pag sinabi ko nag-iisip ako, kasi ako isang accountant. Ang isang accountant, pag tinitingnan mo ang libro, binabasa mo kung anong story ng mga numero. Ganon ang kaya kong ipangako sa publiko. I may have my own specific personal stand, but when it comes to issues that will affect the public,
I may have to read the numbers. Meaning to say, hindi yung number ng ilan na nagrereklamo or ilan. No, no, no. Nagbabago yung dynamics, nagbabago ang mga issues, di ba? So, minsan makita natin, okay, saradong Katoliko tayo, bawal ang diborsyo, pero ang daming early child pregnancy, etc. Marami ring naghihiwalay. So we may have to look at the problems. Ano yung problema? Bakit may ganito kayo sa ganitong sitwasyon? And although I have my own personal stand, dahil public servant ako, kung halimbawa ako'y mabigyan ng pagkakataong manalo, I will have to be guided by the public choice and the public interest. Babaguhin ko naman ano. Minsan nasabi ko rin sa ibang nakakasama ko sa simbahan, napaka-conservative natin. At ang tingin natin, kahit lumalaban sa korupsyon, kung progresibo at nagsabing, oh okay, labanan natin yung mga paggamit ng artificial birth, et cetera, et cetera. Pero paano natin titimbangin yon? Hindi naman sila corrupt, di ba? Pero ito yung stand nila on this specific issue. Tapos kunyari sa early pregnancy, sabi ko nga, mabuti yung mayayaman, mabuti yung mga katulad nating may oras na naiiwan sa bahay. Naalagaan natin ang babae nating anak. May pambili tayo ng robe. May comforter tayo, pang latag sa bed at pang cover sa kanilang katawan. What about those who do not have? Diba? Paano mo i-expect na turuan ng isang labanderang nanay ang kanyang anak na i-cover mo yung katawan mo, huwag kang lumabas ng ganyan? Eh yun yung reality na meron siya. So this is exactly what I'm saying. Sasabihin niya na konserbatibo ako, na ano ako, pero once I become a public official, kung ako'y ma-elect, I can promise you, marunong ako magbasa ng numero dahil accountant ako, nag-aaral ako. And I will always decide on the basis of the public interest and the current reality. Kailangan kasi Correct. hindi natin sinasali yung ating personal views. Gising ako dyan, mulat ako dyan. Mahalaga yan kasi nakita natin although medyo iba yung konteksto in the case kunyari ni President Biden na isang Katoliko, no? Kaibigan ni Pope Oh, Francis, nag-usap sila parati. Nung sinuport niya some of itong mga issues na medyo sabihin natin na hindi comfortable sa isang standard Catholic position, ang basically sinabi ni Biden na is iba yung medyo Kantian. Public exercise of reason ko sa private exercise of aking values, 'di ba? So, okay. hiwalay ko 'yan. So, That's bilang isang senador or presidente, etong position ko dahil ito yung constitutional order natin, pluralistic system tayo, inclusive system. Pero sasabihin ko rin bilang isang Katoliko, hindi ako 100% na comfortable 'yan. So, meron tayong mga presidents sa mga world leaders na Katoliko, quite conservative, pero bumoto sa mga polisiya na parang medyo labag doon sa mga basic principles ng kanilang faith, but nevertheless kumbaga they squared the circle, no, or na synchronize sila yan. At the same time meron din tayong actually ginawa niyo rin yun. Naalala ko last year may nakausap kaming head of state to sa Europe at ito ay sa gitna ng giyera sa Gaza. At sasabihin ko na lang to summarize it, may mga disagreements kami doon sa policy ng bansa na yan pagdating sa conflict na yan. Dahil itong bansa na yan ay sinasabi ay their rules-based order, human rights, international law. At sa tingin ko parang hindi nagre-reflect sa foreign policy. Alam mo yung sinabi nung chancellor? Ano yung sinabi niya basically, I'm willing to have that conversation. So kumbaga, kahit hindi tayo nasa the same wavelength ngayon, I'm willing to have that conversation. Ganon siya. So I felt sometimes dapat ganon din tayo. Either agree to disagree or at least agree tayo to disagree now pero bukas tayo sa conversation and engagement over time. So sa tingin ko, pasok na pasok yung sinasabi nyo when I compare it to the head of state of some of these biggest democracies in the world. I mean, hindi ko na kailangan pangalanan yung iba. So I felt, yun yung nagustuhan ko sa ginawa niya. And in the end, hindi kayo nagsinungaling, hindi kayo nagpanggap na ibang tao kayo. At I think at the end of the day, mahalaga rin na totoo ka sa prinsipyo mo yun, di ba? I mean, ano naman ang silva, manalo ka sa politika, pero hindi ka malapit sa mga core principles and convictions mo, eh di trapo ka na rin, di ba? So even if, may ideological or even ideational disagreements, sa tingin ko mahalaga yan. But I don't want to push that too much, mga idea, kasi baka kung saan mapunta ang usapan or ma-out of context itong interventions Pero natin. patuloy yung pag-uusap. Teacher, Exactly. patuloy ang pag-uusap. We're willing to have that conversation. Kaya gusto ko yun yung sinabi ng head of state. I'm willing to have that conversation, sabi niya. Diba? 4 hours kami nag-usap, isang group of people kami. May mga mas
leftist progressive pa sa akin, na galit na galit. So, it was a very good conversation. And sabi ko, dapat ganon, dapat ganon. We can agree to disagree or actually agree to continue this conversation. And sincere, I mean, closed door yan. So, walang politika yan at hindi naman kami voters sa Europe. So, I appreciated that. Now, Ma'am Meadows, I wanna also ask something about yung sinasabi niyo na parang crowdfunding, participatory campaigning, kumbaga, yun ang gusto niya. Kasi nakita natin in the case of Bernie Sanders, di ba, yung mga progressive candidates, kahit kada piso or dolyares lang yung contribution ng mga followers, dahil ito ay taos puso, ito ay talagang authentic, they were able to raise sufficient funds. I mean, Bernie Sanders was first runner-up in two presidential primaries, di ba? So, sa tingin niyo ba, we should move in that direction, yung ganitong crowdfunding? Kasi the moment na umasa ka ng 1 bilyon or hundreds of millions sa isang tao or dalawang tao, alam mo na, may ipit na ipit ka na dyan, di ba? Not only there's no such thing as free lunch, may kapalit talaga yan. Oo, totoo. At nasimulan na natin, di ba? Yung sabi ko nga, alam mo may mga ibang estudyante na nagkakat ng tarpaulin, binibili nila na uncut kasi mura siya, di ba? So pinuputol-putol nila, tumutulong sila. Ibig sabihin, wala silang pantulong na pera pero nagdo-donate sila ng effort. Kaya lang Richard, may magandang pag-uusapan. Yung election law ba natin, naka-fit niyan. Di ba? Una, meron kang deed of donation na gagawin. Yung deed of donation mo, pipirmahan, inonotarize. Diyos ko Lord, sabi ko nga, kung nagbigay ng 50 pesos, kung magbigay ng 40, ang panotarize mo 1,000, di ba? Or 100 pag mura-mura yung attorney, di ba? And second, sa takot ng tao, di ba takot yung mga ordinary Pilipino, I don't know kung na ano mo sila, usually sasabihin nila, ay bakit po ako pupunta sa abogado? Ay bakit po ako pipirma? Di ba? So, gusto kong O pag-usapan yan. natatakot kung ano-anong pipirmahin nila, mamaya lagot Oo, sila, di ba? Yeah, correct. exactly. Oo, ang ating itutulak ay crowdfunding, which is really what I'm looking at. Kasi nga, with all these issues na binigyan ng contractor ng ganito kalaking pera, gusto ko sabihin, tingnan natin yung batas ng eleksyon, di ba? Maganda nga yun. Gawin natin crowdsourcing, pero ibagay din natin yung ating election laws, yung, hindi naman ito election laws, yung campaign finance law ng COMELEC, Kasi, aminin man natin o hindi, it is a source of corruption. So we have to look extensively at the campaign finance law. Correct. I mean, well, as we speak nga, meron tayong nalalaman ng mga well, hindi lang contractor, may mga senador daw na di umano kumukuha ng campaign financing from contractor. So clearly may ano yan, conflict of interest at binuking din ng COMELEC the other day. So pag-usapan natin yan, Ma'am Heidi, let's go to the issue of the flood control issue and all. Again, as we speak, there are conversation that actually General Torre might end up in some capacity overseeing investigations with the flood control. I don't know kung flood control czar ang binibigay sa kanya. Some are hoping maybe DPWH down the road. I don't know. What is clear is that ngayon kailangan natin pag-usapan, okay, mukhang malaking amount ito. Yung isang araw kausap natin si Justice Carpio, sabi niya, kung maalala mo yung time ni PDAF, no, yung panahon ni Oo. Napoles, Napoles. grabe, galit na galit tayong lahat. Sabi niya, pero kung Good. titignan mo yung amounts ngayon, 10 times, 100 times, maybe 1,000 times more dun sa Napoles scam. So, talagang kailangan mo ng infrastruktura. So, ombudsman ang isang angle na tinitignan namin. We're hoping that the next ombudsman maayos and more importantly, gagawin niya ang kailangan niya. Siguro can start with the 15 top contractors na binuking ni Digong. Sorry, ni BBM. Mamaya pag-usapan natin si Digong. And siguro, top 15 dynasties na rin. Pwede natin tignan din yan, or mga contractor. Pero sinabi ni Senator Soto na siguro kailangan din natin ng Independent People's Commission. Although other guests like Attorney Falsis on this show naman sabi niya, they're concerns with mandate, or empowered ba yan, or performative ba yan. So, ano sa tingin niyo yung best alchemy formula ng combination ng mga iba't ibang mga investigative body na pwede tumingin sa issue na ito? And before even going to that, ngayon, tinitignan ng tao yung COA kasi may mga reports or allegations na yung mga iba nasa COA, yung asawa nila, biglang yumayaman kung ano na nangyari. So, hindi lang pala contractor, tractor na rin daw, di ba? So, uh, may bago na tayong So, anong gagawin natin ngayon? Okay, una muna, bago tayo magkandaan sa init ng ulo at saka sa mga lahat ng mainit na usapan, tingnan natin yung sistema, di ba? Sabi ko, ang kakaiba kasi ngayon na-expose na yung oversight agency somehow or oversight function compromised, di ba? Congress is doing its own oversight, right?
the Ombudsman also, the Commission on Audit also, di ba? At kung meron tayong gagawin na third party, may oversight yan. If we're looking for an effective oversight, ang una ko sasabihin ay eto, balikan muna natin yung Commission on Audit. Gusto natin na effective yung audit. Simulan natin sa budget. Ang budget namin, pumipila din kami na magmamakaawa sa Kongreso. I'll give you a particular example. Nung ako yung commissioner, a lot of times sa budget hearing, merong mga closed door conversation. And usually, hindi ako isasali. Commissioner Mendoza, you stay. Di ba? So, hindi ako kasali sa ganun. Because they know exactly how I, di ba? Ngayon, so ito yung usapan na pag-uusapan nyo yung budget. And Richard, meron ka proposed na program kung saan mo gagamitin yan. And we're doing audit, napaka-importante ng functions, di ba? Pero kung tinatanong, hindi mahalaga ka na bang auditor na hindi masyado mahigpit? Kasi yung auditor na nilagay mo sa akin, medyo mahigpit eh. Pwedeng palitan mo. At yung pwedeng palitan mo, it is not a request. It is an instruction. Palit ka agad bago ma-release ang budget mo. That's one. Second, ma'am, may disallowance na inisyo si ganito-ganito eh. Pwede ba kitang dalawin? Or pwede ba kitang kausapin? Di ba? So ang point ko, as long as pinapapila nyo yung Supreme Audit Institution sa budget hearing, hindi tayo makakaasa ng tinatawag nating independent and objective na Commission on Audit. Una, lagi kang may matatamaan. Lagi kang may masasagasaan. At ako, nahihiya ako sa auditor na masipag na walang ginawa kundi gawin yung tama. Tapos biglang tatawag isang senador, pakitanggal mo naman yung auditor mo sa DPWH. This was during our term. Kasi masyado masipag. Ano nga ang gagawin mo? Minsan hindi ganyan ka-direct. Ang sasabihin lang. Masyadong bibo, nagmamagaling. Ganun. Minsan hindi ganyan. Ang sasabihin lang, pwede bang ilipat mo ng kaaway ko? Laging tumutulong. Ibig sabihin, yung mga findings niya, ginagamit ng kaaway niya sa politika. O diba? So, merong mga talagang blatant na sasabihin sa'yo, ilipat mo. Masyadong masipag. So sa akin, alisin natin yan. Nag-propose kami noon pa, yung tinatawag naming audit fees. At nagpakita rin kami ng computation kung paano. Yung 1% of the government budget, aalisin mo yung mga tinatawag nating automatic appropriation. Kahit man lang ma-cover yung tinatawag nating cost of audit ng COA para hindi kami pumipila. In that case, talagang bitayin na natin kung sino pang magnakaw sa COA. Kasi hindi mo na kailangan i-compromise yung Richard. Pagdating sa confirmation, ang tatapang nilang magsabing conflict of interest yan. Gusto ko sabing, hello, hindi niyo po ba nalaman yan during the Commission on Appointment hearing? Di ho ba putok na putok yung balitang yan? Di ho ba maraming information dyan? Di ho ba kung paano nagawa ng ilang senator na mag-imbestiga ng mga bagay-bagay na gusto nilang imbestigahan? May dokumento at information. Pagdating po sa confirmation, anong nangyayari? Kailangan mong manuhan lahat yan. Mamanuhan mo yung part ng CA ng House, mamanuhan mo yung part ng CA ng Congress. And believe me, pagdating doon sa manuhan, lahat ng klaseng pabor pwede niyong pag-usapan. And I'll be very frank dahil yan ang character ko. Ako, maswerte ako. Unang hirit ko pa lang sa Congress, eto kwentuhan ng totoo ha. Sabi sa akin, magstay ka lang dyan until 6. Pag walang lumapit, pwede ka nang umuwi. So, nandun ako sa hall, nakatapat ako sa Our Lady of Fatima na state na sa imahe ng Our Lady of Fatima. Dasal ako ng dasal. Biglang alas 6 na, wala pang nalapit. So, umuwi na ako. Dito ako sa Marikina, pababa ako ng Batasan Road. May tumawag. Andito ka pa sa within the ng house. Siyempre, hindi mo sasabihin wala ka na, di ba? At nandito pa. Pwedeng bumalik ka. And that's it. Nung pababalikin na ako, at kabado na ako kasi wala akong kayang i-compromise eh. Alam mo, may tinawagan akong congressman at sinabi ko sa kanya, kailangan ko po ng tulong. Wala ho akong kayang i-compromise. At ang tanging alam ko lang, magrosaryo. Ito giveaway. Itong congressman na to mahilig magrosaryo. So ang sabi niya, halika Hides, sagot na kita. And siya yung nagpunta sa akin, daladala niya ako doon sa hall ng lahat ng inikutan namin at ang sabi niya, sagot ko to and I pass sa committee ng Congress.
Pagdating sa Senate, yan ang mahirap. Kasi at that time, kapafile namin ng audit report ng PDAF. 'Di ba? Ito yung tipong kung ano-anong hinanap at kung ano-anong hinihingi na halos imposibleng ibigay. Ang worst, and let me tell this story, para talagang alam kung gaano kahirap. Nagbayad daw ba ako ng tax during the time na nandun ako sa ADB? Richard, Oh, mari-research mo yan. wow. So, iyan kanila. Exempted, Oh, exempted, wow. Yeah, para yes, silang diplomat. exempted, Yeah. yeah, exempted sa payment ng tax ang ang ADB employee. But at that time, hindi pa yan malinaw. Later on pa, nung humingi sila ng clarification sa BIR, kay Kim Enares. So, anong nangyari? Wala akong pera, Richard. Ang babayaran ko kulang-kulang 1 million. Nangutang ako sa ka-office mate ko. Oh, wow. Nag-put up So, kami ng siningilan kayo oh, wow. ito ko nga. Nag-put up kami ng fund na andun ako nakaharap sa isang senador habang yung kaibigan ko dala-dala yung cheque, nagbayad sa BIR, and then dinala sa akin sa Senado. So nandun pa ako sa cubicle ng particular na senator at ang sabi ko sa kanya, ay nandito na po yung staff ko, nakapagbayad na po kami. At that time, ang dala lang namin yung OR ng payment. Oo. Sabi nitong senator sa akin, ibigay sa akin yan. Sabi ko, Your Honor, wala po akong kopya. Problemahin yung second copy at naibigay mo naman sa akin. Anong ginawa niya? Right after that, ang press release niya, yun daw tagapagbantay ng COA, hindi nagbayad ng tax. And the only proof na nailabas ko is the paid copy of my check. Di ba yung check mo sa BIR, babalik sa'yo yon. Correct, And correct. that's the only document. Di ba parang sa akin, sobra naman panggigipit ito. Nagbayad ka na. Was that Wala ka lang. harassment? I mean, this was harassment. You were being harassed. Yeah, exactly. Let's call it for what it is. Kaya nung last day ko ng confirmation, isa na lang sinabi ko. Sabi ng senador sa akin, gusto mo bang ma-confirm? Anong sinabi ko? Paulit-ulit po akong humawi na hindi na ako confirm. Wala nang makasagot sa akin kung ako ba'y magnanakaw. So gusto ko pong malaman anong dahilan. Tinanong na naman ako, gusto mo bang ma-confirm? Ang sagot ko, kung gusto po ng Diyos. Ang sagot, si Raulo ka pala eh. Kung tinatanong ko, ba't ang sinasabi mo gusto po ng Diyos? And I was confirmed. Okay? So, ang sinasabi ko, hindi ko ina-excuse ang COA. Sinasabi ko, vulnerable yan. Totoo yan. Ayaw natin silang maging Vulnerable subject sa to mga undue pressure and muscle twisting and all of that, yeah. Arm twisting. Of course, ganun katindi ang harassment. Oh, right there and then, I have to get some money para mabayaran ko yung tax liability ko, no? Only later, nag-decide nagkaroon ng desisyon na exempted. So now may tax refund pa ako dapat, di ba? Hindi ko na ni-refund dahil busit na busit ako. Yung 1 million? Sorry. Okay, less than. Ayoko sabihin niya exact amount. Baka magkaroon ng istorya pa yan. So, in my heart, sabi ko, Para ka palang Vico Soto eh. 10 million, pero hindi naman siya 10 million. No, I'm kidding. Sige, please go ahead. exact amount. Sa akin, in my heart, pakahirap maging matano sa loob ng gobyerno, di ba? I have to make utang para lang makabayad, para ako ma-confirm kasi hindi daw ako nagbayad ng tax. And that was a tax na hindi pa masyadong decided kung dapat ka bang magbayad. Kasi I'm working with ADB, di ba? So parang hindi ko gustong maging usapan ito tungkol sa akin. Wala ako sa gobyerno, walang balak bumalik sa gobyerno. Ang isipan ko lang, hindi ko ine-exempt ang mga taga-COA. Alam kong malaki ang pananagutan nila. Pero bago tayo magturuan, tingnan muna natin yung sistema. Lumalabas lahat yan sa confirmation. Pinalusot ninyo. Ngayon, tatanungin nyo ng conflict of interest. Huwag niyo po akong paglakuan. So, that raises a question. Paano ma-shield yung mga COA members from undue, hindi na lang natin sabihin on influence, undue pressure? Ano kayang mga guardrails? Meron ba tayong examples in Sweden kung saan galing ang ombudsman concept, a lot of this? I mean, are there best practices we can adopt or should we discuss at all? Ang problema, yung best practices hindi bagay sa kultura ng Pilipinas. Worst practices ba diba? tayo? Like, sa kanila effective yung whistleblowing, di ba? Sa atin hindi, bawal sa kultura yan, di ba? Wag mong sasabihin, wag mong isusumbong yung kapitbahay mo, nakakahiya naman. Diyan ka nanghihingi ng ulam. Diyan ka nagpapabantay ng iyong aso, di ba? O wag mong lalabanan yung mayor mo.
Yan ang nagbigay ng hanap buhay sa kapatid mo, di ba? There are best practices, but it is not within our, not operational within the culture that we have. Pero tiksukuan, una, gaya nga ng sinabi ko, we want an effective and an independent oversight. Palakasin natin yung institusyon. Huwag natin silang papilahin sa budget. Office of the Ombudsman, the Supreme Court, and the Commission on Audit. Huwag nating papiliin sa budget. There is such thing as fiscal autonomy, and I am aware of Right. that. Fiscal autonomy, very important. But what is fiscal autonomy kung mamalimos ka naman ng budget mo, di ba? With that, ang pangalawa, yun nga, sana walang political appointments. Kasi yung political appointments na yan, bigla na lang may darating sa'yo, sasabihin, gawin mong director ito. Nakanganga ka, di ba? Gusto mong sambunutan yung pinapa-promote sa'yo, di ba? Pero let's look at certain solutions. Nung nakaupo kami, ang ginagawa namin, pag alam namin magbabudget hearing na, ipunin muna yung mga audit observation, wag mo nang ilabas. Di ba? Kasi magkakaroon ng hearing eh. Pag nakarelease na ang budget, saka mo ilabas ang mga audit observations. Saka mo ilabas ang audit report. And then, pagdating doon sa mga political backing, you made it known sa iyong mga empleyado. Pag ikaw ay binakapan ng isang politiko, totally hindi ka kasali sa search. Pero, syempre, matigas ang ulo ng mga yan. Talagang magsusubukan kayo. Kaya minsan, it's the political will talaga. So, yun ang wala tayo eh. And, wag nating i-exempt yung tinatawag nating control environment. Ano yung environment? Ang pinakamahirap, Richard, dito sa discussion ng flood control, dito sa mga kung unang usapan at mga bintang, mga anomalya, ganyan, napakalakas ng tinatawag nating culture of distrust, di ba? Hindi ka naniniwala eh. Di ba tingnan mo ang comment ng iba nung nagsabing, oy may isang nag-offer na suhol at ibinuking ng isang congressman. Kahit ako, hindi ako naniwala eh. Sa loob-loob ko, dapat lang, di ba? Why is this a big deal? So Yeah, dapat, actually, di ba? what is a big deal na peanuts lang in-offer sa isang mayaman na like, yeah, medyo, I'm sorry, medyo pathetic. I mean, Hello? Eh kung mayaman ka, hindi mo masyadong kailangan yan. Parang yung timing is also suspicious eh, di ba? Pero ayaw nating pag-anuhan yan. So babalik tayo sa usapan. Ano yung effect? We have to have effective oversight. And if we want an effective oversight, palakasin natin yung institutions in charge of oversight. Second is the political will. Now, nabanggit mo kanina, si General Torre inalis sa PNP, pwedeng i-appoint sa anti-corruption. Ito, hindi ko pinapangunahan yung desisyon niya. Kung ako yon, I won't. Alam mo kung bakit. Naranasan mo na inalis ka dahil natapakan mo ang paa ng kung sinong malakas sa sistema at sa palasyo. Why will you raise again? At you mean the aasa ka risk na. is he will be used again and then dump when it's inconvenient? Is that what you're saying? Yun ang aking scenario. Point ko kung ako yun na. Ang sabi ko, hindi ko siya pinipreempt, hindi ko siya pinapangunahan. Parehas kami nagsimula sa baba. Pero sa akin nun, mahalaga yung respeto. Na sana man lang kinausap ka. Na sana man lang hindi yung nakaaway mo ang nagdeklara at natamaan ng desisyon mo ang ipinalit sa iyo. Double whammy to eh. Triple ba baka, di ba? And then now, ipapahead ka sa isang anti-corruption. Anong tingin ng tao? Di ba? Anong tingin ng tao? Do you think the people will be happy na, ayun, nasa anti-corruption naman siya? When exactly, iba yung picture na pinint nyo eh. Pinahuli ni si so-and-so, matapang siyang nahuli sila. Pagkatapos, after so many days, yung mga binuwag mo at inalisan ng trabaho, ni-reshuffle, ni-reinstate. Napakalakas ng statement niyan sa bureaucracy. And always, pag may mga desisyon, ang lagi kong tinitingnan, ano ang epekto nito sa bureaucracy? The ripple effect, di ba? Nag-ripple yan. Di ba? Nag-ripple yan. Saan? Demoralizing. Yeah. Oo. Pag na-demoralize yung tao, mahalaga yung we are operating in a culture of distrust. So ang kailangan mo, yung taong maniniwala sa sistema, yung taong magtitiwala na kaya niya akong ipaglaban, yung taong magtitiwala na kaya kong magtiwala sa ganitong institusyon. Naalala mo yung whistleblower nung Sabongeros? When he say, Yeah, nagawa ko po balikan ito natin because kasi people are talking about the nagtitiwala. Sabongero also and trying to figure out does this have anything to do with also Torres predicament?
So, di ba, yung tinawag nating ripple effect, di ba? Sa halip na ma-build mo yung trust and confidence, pinahina mo, pinalakas mo yung demoralization. Ang tanong ko, may maniniwala pa ba dito sa lahat ng klaseng ingay na may seryosong tumututok dito? Halos lahat gustong mag-imbestiga. Tapos yung lahat ng halos mag-imbestiga, ang lagas magpanggap, di ba? Nakakadiri. Pero responded sila sa PDAP, di ba? Parang ang sabi ko nga, kulang tayo talaga dun sa ano na ano eh. Ano ba talaga ang gusto natin? Kung totohanan tayong gusto natin magpakita na ipakulong o sino man itong mga nasabuat dito, dapat walang masyadong salita. Diba? Pag salita mo, diretso ka na anong struktura. Nagkikreate ako ng third party. Andito yung mandato nila. Sasabayan natin ito ng lifestyle check. Magre-revamp ako ng critical na ahensya. Pagdating sa COA, magtatanggal ako, mag-iikot ako ng mga auditors, and I may have to evaluate yung liability ng mga dinaanan ng papel na ito. Titingnan natin yung budget process. Sino ang mga dapat managot sa mga insertions. Okay? And maghahanap tayo din ng transparency. Doon sa mga ahensyang nabanggit, masyado bang mabigat, Richard, yung meron ka sa website mo na ito ang listahan ng completed flood control. Ito naman yung ongoing. Ito ang amount, ito ang contractor. Alam mo yung kung sa start pa lang ng taon, ilagay mo na ito ang mga nakapropose sa budget na flood control. Then citizen can follow. Bakit yung maliit na yun? Wala tayong gagastusin doon. Bakit hindi magawa? So, napakalakas ng ingay pero talagang hindi kapani-paniwala. Sorry for that. No, no, no. I mean, hindi lang yun. Ang dami mga hipokrito, nakakadiri daw ang corruption, di ba? Convicted pa nga yung iba. Ngayon, marami tayong mga ka-DDS na tuwan-tuwa dito sa nangyayari and they're calling for investigations pero suspiciously, they tend to forget there was more than 12,000 flood control projects reportedly finished by the end Ayan. of the Duterte term. Yung iba naman kaibigan natin, champion ng good governance pero wala rin sinasabi at all about the time of Digong. So, marami tayong mga questionable. In fact, ito yung Philippine Daily Inquirer column ko today. Ang tawag ko dyan, political hijack. Di ba? Hijacking the good governance discourse. Ito talagang ginagawa ng mga ka-DDS natin, Ayan, mga others. that's true. Um, yeah, Hijacking the political exactly. discourse. Now, again, since this is a conversation, I will slightly push back against, no, I completely agree dun sa apprehension nyo kay General Torre and I think General Torre really has to, look at his next steps. Ako naman, I was even more worried for General Torre na baka hindi siya ma-promote at all to PNP at baka gagamitin lang siya tapos itapon siya noon. So the fact that he ended up there and in less than 3 months, imagine the amount of impact he did, he Exactly. made, right? He was so, I mean, pinahaya niya si Baste, he went to the Commission on Human Rights. So my sense is, if he's gonna take this position, this czar flood control position or whatever, he has to make sure the mandate is clear. He has to make sure he directly reports to BBM, hindi kung sino-sino echosera dyan. And pangatlo, he has to accept that baka pwede mangyari ulit sa kanya. So whatever little time he's gonna have, make the most out of it because he has to come out of this as the hero he deserves to be. And then good luck na lang sa 2028. I think many people will support him if he also makes the move in the same way people will support you, Ma'am Heidi, if you make a move. But ang point ko dito is this is it may seem like a Sisyphean challenge na paulit-ulit tapos wala napuntahan. But we have no choice. We have to do that. And who knows, baka he could become a phoenix. Kasi ngayon, sinasabi ng mga ka-DTS, ito yung Icarus na masyado siyang mayabang tuloy na sunog. But actually, well, last time I checked, hindi siya yung ma-archive sa ICC or hindi ma-extradition sa US. So, number one. Number two, no matter what happens, he has already made a name. He has achieved more in his few months at the helm of PNP than many of his peers, some would say. But more than that, for me, he has to stay in this race and fight the good fight dahil kailangan talaga natin ng inspiration, Ma'am Heidi. I mean, nakakadiri talaga yung nangyari ngayon na nagmamalinis yung ba. Yung isa na nga, dating DPWH secretary, ay nagmamaganda ngayon. Parang, hello! Ikaw nga, dahil mong project, anong ginawa mo? Tapos nalaman ko pa, binigyan pa ng PhD nung panahon ni Danny Concepcion sa UP. Ibang klase naman to mga ka-DDS natin ng mga kaibigan. Umayos-ayos naman kayo Yeah, dyan. exactly. Exactly. But you know, Richard, sometimes fighting a good fight is stepping out of government. I did that in 2005. Umalis talaga ako. Kasi you cannot fight the system within habang nasa loob ka. Out of respect, ito yung lagi ko sinasabi, out of respect, magre-resign na lang ako kasi hindi ko na kayang igalang yung nasa taas ko. And that's exactly what I did in 2005. Diba?
Hindi ko naman sinasabing eto yung gawin. Kasi alam mo yun, baka alam mo ba yung concept na may suka sa dami ng sumasawsaw, nadidilyut at nadudumihan na rin, di ba? Parang ganun. So, baka Well, mamaya I bibigyan get it. But, my worry is sa dami inggit at galit kay Torre, Nick. I rather have him stay in the government because I'm worried, to be honest, anong gagawin sa kanya if, For no. protection. Yeah, yeah. Yeah, Mm. I'll be brutally honest. I think he should stay as long as he can because ang daming galit sa kanya from all corners. Hindi ko So I'm just nakita being yun. practical. Yeah, I'm just being brutally practical and I think he deserves to be there. And mahiya naman si BBM. Ito na nga lang yung matino niya tsaka medyo sikat na ano, di ba? He has to keep the guy. He has to keep the guy. So that's where I'm coming from. But I completely agree with you. Eyes wide open, General Torre. Basically, ganun. Whatever you're gonna choose next, eyes wide open. And please continue to harness public support kasi andito pa naman yung public support sa kanya. Last point, Ma'am Heidi. So anong dapat gagawin ng civil society groups, mga concerned people? Kasi my number one concern was people will be so obsessed with flood control, makakalimutan nila yung, by the way, hindi lang naman flood control ng infrastructure project. Paano naman yung mga eskwela, bridges, walls, ano? Like, my worry is magkakaroon tayo ng myopic obsession, not only longitudinally, oy, paano naman yung 12,000 projects ni Digong, but also in terms of, like, horizontally, what are the other infrastructure projects na dapat titignan natin? So what is your take? What should we do? Dahil, ano ba, bibingka strategy ba? From below pressure, from above reform? What do you think should be the way forward, Ma'am Heidi? Well, una, ang hahanapin ko pa rin yung political will ng presidente. Tone at the top, di ba? The tone at the top Okay, is so what is very so sorry, so for important. cutting the reason I am sensitive with political will is I kept on hearing during Digong, right? And it's a mystify. Okay, how do we create political incentive Okay? sa mga walang iyang politiko na yan to do their job? Okay, I'll use a much more ADB language. Kailangan makita nila na matapang talaga yung ano, at talaga seryoso siya. Heads will roll, di ba? And yun, ano, magpakulong ka. Tingnan natin to. You're talking about ombudsman, kung sinong i-appoint, ano. And we're talking of COA. Di ba sabi ko, kapag nag-create tayo ng investigating committee sa level ng Senate, sa level ng Congress, tapos natawa ko, sabi nila, oo, kasi we can come up with the report and the report will be submitted to the ombudsman. Para sa akin, talaga, inaasahan nyo na ganyang katagal? Putok na putok sa issue, di ba Richard? We need a strategy for this. Hindi na pwede yung mag-hearing muna sa Senate, mag-hearing muna sa Congress, and then saka tayo magpapa-investiga, dadali natin yung report sa Ombudsman. What we need is a joint investigation, di ba? A joint investigation ng Senado at saka, hindi Senado, a joint investigation ng COA at Ombudsman. Kung pwede nandun na rin ng NBI, maraming instances sa buhay ko na nasa COA ko, meron yung dalaga pa ako, meron yung commissioner na ako, na nagkaroon ng joint investigation, kasamang NBI, kasama ang COA, kasama ang ombudsman, para pag tapos nila, pagsulat nila ng report, ready na talaga for filing, di ba? And then lagyan ng presidential pressure. O, eto, may special ano ng presidente na talagang tapusin natin ito within this. And then may public disclosure. Ito, kinakasuhan natin, ganito. Ito yung timeline, ito yung ano. So that tutok sa iyo, di ba? On the other hand, on the preventive side, yung open BICAM mahalaga yan. Kasi everything starts with the Right, budget. FICAM, yeah. Yung budget, hawak ng contractor, ibibigay sa kung yung congressman hawak ng contractor at nasa kanila na yung budget. Alam mo yung malupit dito? Maraming nagsasabi sa akin, nagkikwento. Ma'am, ano gawin mo? Contractor na ang may dala ng SARO, ipapakita sa'yo. Auditor, ito na po yung SARO. Para baka sort of saying, huwag ka nang mag-ingay dyan. Ito na yung fund. Ito na sa akin na iaawal. Siyempre, kung auditor ka, natahimik lang, mababa lang yung position mo, naririnig mong malakas din siya sa commissioner mo, anong gagawin mo? Wala ka nang imik, di ba? So sa atin, ayaw mo nang gamitin yung political will, tone at the top na lang. And second, yung open BICAM. Okay, open BICAM, hindi lang open BICAM kasi hindi makakasabay yung mamamayan eh. Kailangan klarong-klaro yung mga posting, yung mga disclosure ng mga ahensya. Nabanggit ko na kanina, kung gusto natin bantayan halimbawa yung tinatawag nating barangay roads, Marami yan, pero marami din ghost project diyan. Halimbawa, himayin natin yung budget. Ito ginawa sa isang town sa Iloilo. Sa bakuran ng simbahan, nilagay nila
ang mga ganito, ang mga sumusunod, ang internal revenue allotment. Nandun yung mga barangay captain na makaka-receive nun. Nandun yung mga project. Alam mo, ang lakas ng effect nun eh. Ultimo mga OFW nila na ng pera para mag-ambag, para magkaroon ng magagamit na pera yung anti-corruption na organization na nabuo nila. Katulad sinabi mo kanina, parang bibingka, init sa ibabaw, init sa baba. Kailangan makialam din yung mamamayan. Pero napapagod din ako sa kasasabi pag tinatanong ako, eh kung bakit naman kaming mamamayan ang magbabantay? Sabi ko, kailangan eh. Kasi tayo yung may pera, may-ari ng pera ng bayan. At sa kasalukuyan, mahirap pagkatiwalaan yung ating mga binigyan ng katungkulan, di ba? And then, sana lang, tapusin na yung lahat ng ingay na ito. Wala na masyadong salita, action na lang. Makakita tayo ng masampulan man lang. I'm sure, pag nakapagpasample ng makukulong, definitely magkakaroon ng konting change. Now, saka natin pag-uusapan yung mga systemic changes na pinaplano natin. Katulad ng sinabi ko nga, let's make the oversight agencies independent enough na wag pumila sa budget. Let us take a look at how do we select the heads of these agencies. And then siguro yung appointment watch, di ba? Noon may appointment watch eh. And then meron ding bantay lansangan noon, di ba? Prof. Cielo is of course suggesting open contract. Maganda rin yung bantay lansangan kung saan yung mga Correct. NGO, yung mga local groups, nagfo-form sila ng maliliit na circle ng mga volunteers at sila ngayon na nagbabantay sa pagpapagawa ng mga kalsada para hindi lang flood control. At ang pinakamabisa dito, kung sino yung apektado, yun ang gawin mong miyembro ng grupo. Kasi yan yung maingay at yun yung willing may gawin kasi naghahanap talaga sila ng resulta sa project na para sa kanila. Siguro to cut it short, unahin muna natin yung pagpapakulong, pagpapanagot, bago saka natin tingnan yung... In short, hindi pwede pa-cute lang to. Yeah, I mean, BBM, panindigan ni BBM. In fact, pinag-usapan namin ni Ronald Llamas and the other day, like, um, BBM also has to be careful. Baka ang tamaan lang, yung aliado lang niya, mag-defect pa sila sa kabila. Diba? Not to mention, makalusot yung iba. So, it's a very dangerous game. So, he has panindigan niya yan. What about yung proposal ni Lacson, Senator Lacson, na no insertions, nothing na lang, as it is dapat approve ang budget? What about that route? Experimental daw at least. Sa akin, okay din yun. Pero sabi ko nga, kung bukas na yung budget ng sa tao, mahirapan na silang mag-insert kasi wala silang pakinabang eh, di ba? So, kaya lang yun lang. Meron tayong mga project na hindi natin magagawa just because bawal yung insertion, di ba? Well, we are of course operating on the na talagang ginagamit sa tama yung insertion. Pero as it is right now, alam naman natin na Yung, ang biro ko based on the empirical evidence, I think we have to minimize insertions, right? oo, dahil ang alam natin diyan kapag funds inserted, contractor inserted din. Sila na nga yung may dala ng SARO. Nung una, nauso pa yung SARO. Sila na yung may dala ng SARO at pupuntahan yung auditor. So, saan anong gagawin ng auditor, di ba? Hindi ko naman sila ipinagtatanggol. Sabi ko talagang meron ding susceptibility, kaya ayusin natin yung sistema. Pero naghahanap talaga tayo ng seryosong papakulong. On the other hand, ang tanong talaga dito, yung sa tinatawag nating third party committee. Paano tayo aasa? 'Di ba? Paano tayo aasa na meron talagang gagawin? Alam mo, I'll be very honest, hindi sa pagbubuhat ng bangko. A lot of times nakikita ko yung pangalan ko diyan. Sige, lagay natin si former Secretary Babes Singson, di ba? At saka si Commissioner Heidi Mendoza. And my question is always like this. Ano ang katiyakan ko na may mangyayari dito? Or gagawin din lang kayong deodorizer ng lahat ng Right. proyektong Parang ano kayo, reputation launderer kayo, parang ganun yan. Exactly. Napakataas ng reputational risks ang ating pamahalaan. The Commission on Audit included. And therefore, hindi simple yung solusyon. Kailangan talaga a painful decision. Kailangan merong mga papanagot until after makita natin na may napakulong, hindi siguro tayo basta-basta maniniwala. So, anong gagawin natin? We sustain the pressure. Kailangan wag natin bibitawan. At tama ka, wag lang nakatuon sa flood control fund. Wag nating kalimutan, may confidential funds din, di ba? Ayan. At meron Yun ding din ang problema ko. Medyo kinakalimutan ng ibang tao dahil, alam mo naman,
O, Yung kaya isa lang kailangan natin balanse. yeah, I mean, sabi nga ng isang vice president natin, di ba? Investigate natin ng mga congressman. Very decidido sila bigla ngayon sa good governance. O sabi ng iba, simula tayo sa kapatid mo. Di ba? Yun nga like this is the problem. And daming sumasawsaw for really problematic reasons, if not ulterior motive at all, di ba? Kaya nga, dapat shut up lahat and then focus on the job. Kaya nga sabi ko, Tore dapat kasi there are very few people I can think of who get the job done with or without drama. Oo. Siguro ang gusto ko lang sabihin din, Richard, sa ganitong situation na meron ng malakas yung ng distrust, di ba? Kailangan natin maghanap ng institusyon na pwede natin kapitan o pagkatiwalaan, di ba? And I'm talking of, ano kaya ang role ng church? Ano kaya ang role ng mga professional organizations? Yun din yung biro ko na hindi ako naniniwalang lahat sa DPWH corrupt, lahat sa Commission on Audit corrupt. Hindi naman di ba? So I'm looking at, baka may mga workers, employees dyan, sa COA o sa Ombudsman o sa DPWH who would like to usher in serious reforms, di ba? And they would like to talk with the leaders and sit down and alam din ako anong pwedeng baguhin Alam ko yun no? Ang isa lang na gusto kong linawin, kasi kadalasan, Richard, ang sasabihin, ibalik ang pre-audit. You might have heard that, ano? Ibalik yung pre-audit kasi parating post-audit di ba? Nakuha natin sa kanya o-auditin. Konting paglilinaw lang po, ano? Ang pre-audit, ito ay management function. Dinidelay niya yung transaction. Pangalawa, ito yung biro ko dyan. Ang pre-audit is a punishment for those who are honest and a reward for the corrupt. Alam mo kung bakit, Richard? Hindi ka mababayaran pag hindi pumirma yung auditor. Kung nga sa post-audit, nagbabayad sila, how much more pa sa pre-audit, hindi ka makakakolekta, di ba? So sa pre-audit, pag submit ng papel para papirmahan, may nakatouch ng sobre. Ito ba yung gusto natin? So ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, Richard, na mayroong mga tinatawag nating best practices. Pero ang tanong ko, ma-operationalize ba natin ito sa ganitong klase ng control environment at sa ganitong klase ng kultura? Katulad ng pre-audit. Yes, it works. For a country, for an organization na sinasabi nating very strong ang control designs at yung tinatawag nating culture of compliance. The culture of compliance. Sorry to say, in the past administration, pinahina natin yung culture of compliance. Ombudsman pa lang Ayaw Increase nang i-release compliance yung mga is SALN and ang all. I mean, ginawa. that was our problem with the Bakit? Martinez and all. Grabe, grabe. Oo. Hindi lang yun. Ipinagbawal na yung pagbibigay ng salen, di ba? Oo. Exactly, grabe, di ba? Oo. At local government, ito yung nakakashock. Hindi lang sila nagsasubmit ng financial statement. Parami yung ayaw na mag-submit ng FS. So kung mataas yung culture of non-compliance, paano natin i-operationalize yung mga controls na sinasabi natin effective naman sa ibang bansa? So wag naman tayong magpa-ura-urada na, uy, magandang pakinggan itong pre-audit. Ibalik natin. Again, it is a punishment for those who are honest. It is a reward for those who are corrupt. Exactly. Sorry. Uh, super last point lang ito, Ma'am Heidi. What are the lessons we learned the last time we had this Dan Matuwid move? Kaya nga, parang people are saying, anong ginagaya ni BBMC ni Aquino? Parang napaka-weird, di ba, for Marcos doing this Dan Matuwid. I don't want to litigate the case in terms of sincerity or not. It remains to be seen. At least some good moves on the part of the president. Kudos to him. But definitely not enough. What are the lessons we should learn from Dan Matuwid efforts of President Aquino? With all due respect. Unang-una, walang pakialam sa COA. Never akong tinawagan na, oy, bitawan mo to, oy, ano to. Never, wala talaga, no? Walang pakialaman. And that's the DAP issue, may DAP issue pa noon, Walang pakialaman. That's one. Second, isa sa kailangan nating yung suporta yung pagtutulungan ng mga oversight agencies. Mataas yung Ombudsman Morales, Chair Grace Tan, di ba, sa COA, sa BIR, di ba? You have the right people on board. Sabihin na lang natin, maayos yung qualification ng mga tao na in-appoint, di ba? So, Pangatlo, Kim Henares maybe as next ombudsman? yung, Kim yes, Henares maybe as... pangatlo, yung, ah, may kaibigan ako nag-apply, hindi ko masabi. I know may kaibigan ko Okay, I magaling just dyan. thought you maybe So, have some people in mind already for the next ombudsman since yeah. mahalaga. Oh. But of course, Kim Henares is also good. And pangatlo, yung support ng business, Ito yung panahon na kailangan namin yun. Kasi kailangan namin hindi laging pinubugbog di ba? So,
with the backing ng civil society, business, yung mga nasa loob ng gobyerno na patuloy lang sa serbisyo, nagkakaroon ng lakas ng loob, di ba, na magpatuloy. And seryoso yung purging nun eh. Nagkaroon din ng mga lifestyle check sa mga ibang engineers, ganon, di ba? At walang masyadong, yun nga ang bilin ko, walang masyadong bilin in terms of, oy, ito, tantanan mo, etc. Wala siyang pakialam. You do your own thing, no? Yun nga. So, yun ang tingin ko. And siguro, ang kulang lang doon sa tuwid na daan, yung, yung information dissemination sa community. Right, They right. lack that. Kaya hindi masyado. Ano ngayon ang nanalo? Yung disinformation. And I think yun yung problema natin ngayon. Ang That's very, nanalo ng that's very disinformation. interesting. Kasi Ronald Llamas, working Ayan. at sa Political Affairs of Pinoy, yun din ang sabi niya, yun ang problema, hindi niya alam ng tao anong mga magandang ginagawa namin. Sabi ko, kaya nga, kasalanan mo, ikaw yung Political Affairs Secretary, dapat inayos mo. Ito, Pero sabi hindi kami nag-usap ha. oh, and then muntik may sasabihin ni Ronald, ayoko na magsalita, baka may mabanggaan ako. So, tinatrabaho mo yan. Pero Dapat totoo yan, di siguraduhin ba? mo, malaman ng taong ginagawa yung tama. Oo. At saka, ano yun, pag ini-invite, kapag kailangan interviewin ng COA, nandun ako, nandun si Chair, nandun si Commissioner Joe, yung talagang lumalabas ka para magpaliwanag, di ba? At ito pa yon, pag may mga budget hearing or may congressional hearing, nandun ang leaders ng COA. Hindi mo pinapabayaan yung auditor na sumasagot, di ba? So ito yun eh, the leadership, the tone at the top, and then the overall culture of compliance and risk awareness, 'di ba? Mataas. Oo. Nakabantay kasi yung palang programa mo daang matuwid eh. So kailangan babantayan mo 'yan kasi yung bang anytime na merong maikulay diyan, bubulusok yung iyong programa, 'di ba? That's what you have Babe Simpson as DPWH. May masabi ka pa ba? At ito ikikwento ko lang kasi sorry Please, Richard, please, baka please. hindi makwento sa iba. Alam mo, at that time, tawang-tawa ko. First time daw na pumunta si Secretary Babes, nagpa-meeting siya. And yun ang government, sana yung pag-meeting may kainan. Ordinary yan, may kainan. Di excited ka, may kainan. Ano? And then, excited na yung mga tao, naghihintay ng ilabas yung kakainin. Biglang humugot ng sandwich si Secretary Babes. Nagsimulang buksan yung napkin at Ilocano ba yan si Simpson? Is he also Simpson? seryoso to, seryoso to. Tanangin mo siya. Yeah, yeah, I Sabi know. ko, Maraming oh, galit sa kanya dun eh. Kasi yun nga, he's very austere, if I can put it that way. Yeah. oh, pero Richard, it was the first time na narinig kong sabihin ng contractor, Ma'am, ako mismo excited sumali sa project ng gobyerno. If you hear that, that's a lot of assurance, di ba? So, the right person in the right job, di ba? Doing his right thing. The president not meddling in terms of critical decisions and the independence of the oversight institutions. Yung support ng simbahan at ng business, walang simbahan, magkaaway sila noon, ng business ano, di ba? Pero yun nga, sabi ko, dapat ngayon bumababa, hinihimay, binabarya yung impormasyon tungkol sa ginagawa ng gobyerno. Yun ang naging sakit ng tuwid na daan ng nakalipas na administrasyon. No, And hindi ko alam na sinabi ni Ronald John. Sorry, hindi naman kami nag-usap. I appreciate it. Kaya nga si Ronald ang binubuli namin the other day dun sa isang show namin. Sabi ko, ay, ikaw ang Poliga-Fex. Kaya dapat inayos mo yan. Sabi mo, gusto mong sagutin yan. Bakit ka? But anyway, on that note, no, as I said, I've been transparent about what I felt yung mga kakulangan ng all administration, including the Aquino administration. But in fairness, what I really remember from my cohorts and peers is that masarap daw magtrabaho. I mean, people felt proud to work for the administration. I'm talking about truly the best and brightest Filipinos, right? These were people who were fresh graduates from Oxbridge, from Ivy League schools, coming back from Singapore. And that was the last time I heard that, na masarap magtrabaho for government. Now, most of these people are outside the country again. So, yun din eh. You want to attract the best and brightest and well-intentioned people. But to do that, you have to give them Pero hope. Richard, totoo yun, Richard. In fact, at that time, it was the first time na naka-recruit kami ng mga taga-SGB, taga-iba-ibang auditing firms, di ba? Dati-dati, mag-aabang ka lang ng mga hindi pumasa sa screening nila. Ngayon, nag-a-apply sila sa COA, di ba? Noong panahon na yun. So, masaya-masaya ako. Talagang parang taas noon na naglilingkod ka sa matapat na gobyerno. Masaya, masaya yung feeling. Ngayon, kabalik na ng lahat. Sorry. And napakahirap ibalik. Napakahirap baguhin. Uh, I might say something else. I'll keep it at that. Baka may sasabihin tayo.
Thank you so much, former Commissioner I'm Heidi sorry, basta Mendoza. napasag yung boses No, ko. no, no, no. I'm sorry actually, napatagal yung discussion natin. Pero mahalaga kasi yung mga kwento niyo eh. Binibigyan niyo ng konteksto. Itong mga issue na ito. Madali kasi magsabi na itong X, Y, Z ang gagawin natin. Pero iba talaga kung meron kang life story, may lived experience ka, di ba? May concrete experience ka, mga karanasan na pwede mo sabihin na ito yung basihan ng sinasabi ko. Ito yung basihan ng ating rekomendasyon. And having said that, ako personally, I still hope General Torre will take up a good position and I hope we just hindi lang tayo umasa sa isang tao or dalawang tao. Dapat talaga bibingka effort on all fronts. Tuloy-tuloy tayo and hopefully Ma'am Heidi Mendoza, you're hindi ka napagod. I know how frustrating it could be being in your position, being an advocate of good governance. Grabe nag-effort talaga kayo last elections. All I can say is maybe you don't feel it, but us from the outside, nakikita namin na sobrang grabing daming tao nagmamahal sa inyo. In fact, yun din ang sinabi ko kay General Torre kanina. I know minsan nakakadismaya, nakakadepress, ang daming sources of frustration, nakakainis, but never forget na ang daming sumusuporta sa inyo. Kayo po ay kampiyon ng yung tunay na pagbabago at magandang pagbabago na hinahanap ng ating taong bayan. So sana hindi kayo mapagod at sana tuloy-tuloy itong mga diskurso natin as we chart our way hopefully to a better administration and governance come 2028 and beyond. On that note, thank you very much, Ma'am Heidi Mendoza. Is there anything in particular people should abangan nila? Is there a forum? Is there a writing? Is there a project you're doing that people should check on and to be abreast with your advocacies? Later on na lang siguro, isa na lang siguro, Richard. Opo, Siguro gusto ko yung hamunin yung mamamayan. Ngayon natin ipakita yung pagmamahal natin kay General Torre, ano? correct. Na kailangan ipakita, maramdaman ng mga sumagasa sa kanya na maraming nagmamahal kay General Torre. So, kasama ng pasasalamat at pagmamahal ng buong bayan. Saludo para kay General Torre. And of course, Richard, maraming salamat at salamat sa lahat ng nakikinig. Magandang gabi. Magandang gabi po. I stand with General Torre, no? No, I mean, congratulations to the new PNP chief, but I stand with also General Torre. Let's hope that things move in the right direction. And maraming salamat, Ma'am Heidi Mendoza. Don't give up. Tuloy-tuloy lang yan. And believe me, you're inspiring a lot of people, including yours truly. Maraming salamat. God bless and talk to you soon.